Hi guys, it's Tina and welcome sa aking channel. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang aking mga personalized mag or sublimation mag. So, itong sublimation mags is bagong dagdag ko siya sa aking item para sa aking online souvenir shop. And ipapakita ko din sa inyo yung mga materials na kailangan gamitin dito sa ating paggawa ng ating sublimation mags. Ayun, so ipapakita ko din dito sa inyo yung pagpiprint ng magic mag at ng plain white mag. So, parehas lang din naman talaga yung process niya. Wala naman silang pinagkaiba. And para sa ating mga material is ito po yung mga kailangan natin, no? Ayan. So, kailangan natin ng sublimation transfer paper. Ayan. Hindi natin kailangan ng ordinaryong papel dyan. Kailangan sublimation transfer paper lang para kumapit yung ating layout at para matransfer talaga natin siya sa ating mga mags. So, iyan po is dinesign para sa mga sublimation po talaga. Ayan. And etong thermal tape or heat resistant tape. Ayan po yung pinakakailangan natin. At bawal din po dyan yung ordinary tapes kasi masusunog siya. So, ito yung ating mags. Ito yung magic mag. Ayan. Black matte po yung gamit ko ngayon. And ayun, sa isang box is yung ating plain white mag. Ayan. So, yeah. Ayan. Syempre, hindi mawawala ang ating coif mag press machine. Ayan. Heat mag press machine. So, coif din po yung gamit ko. Ayan. So, meron din tayong other brand yan like Kuyi and marami pa. Ayan. Syempre, yan yung pinaka-importante. And lahat po ng items na ito is makikita nyo sa aking description box. Ayun. So, sa printer naman, isang gamit ko ay Epson L121 dahil iyan po yung pinaka-budget friendly na printer na perfect lalo na po sa mga mag-uumpisa pa lang sa my printing business. So, sublimation ink po yung gamit ko dito dahil sublimation ink po lamang ang pwede sa ating sublimation printing. So, ito rin yung binili kong printer kasi bukod na sa pinakamura siya is may stay lang po kasi talaga siya sa sublimation ink. So, yeah. Ayan. So, yung layout ko is nag-edit po ako niyan sa may Canva. Ayan. And ginagamit ko po siya sa may publisher din. Ayun, doon ako naglalatag ng aking layout after ko siyang ma-edit. So, ayan. Yung timer nga pala natin kay coif, yung kanyang settings is 350 para sa ating settings ng heat, and then yung timer niya is 180. Sa pag-set naman po ng ating temperature tsaka ng timer is napakadali lang yan kasi susundan mo lang din yung kung saan tatapat yung ilaw niya and then ready to go ka na. Ayan, basta 350 po ang temperature and then 180 po yung ating timer. Ayan, so ang ginagawa ko dito is after ng 350, ayan, ibabaligtad ko po yung mug para mas maluto din yung kanyang kabilang dulo kasi kapag hindi po natin nabalibaligtad yan at iayos yung kanyang pwesto is hindi po magiging pantay yung pagkakaluto ng ating print sa ating mags. So, kailangan talaga is babantayan mo siya ng after ng timer is magsaset ka ulit ng another 180 para sa kabilang side and then i-move mo yung magkabilang side din sa left and sa right para maluto din yung kanyang pinakadulo. Ayan, kasi sa aking layout, ang size ko dito is yung length niya is 8.2 inches and then yung height is 3.6 inches din. So, ayun. Hindi po talaga masasakop yung hanggang dulo, yung malapit sa may handle kasi hanggang doon lang po yung kaya nung sa ating pinaka press machine. So, ito yung kung paano ko ididikit yung ating
layout sa ating mug. So, ayan, ginupit ko na siya. Ayan. Tapos, isa-center natin para maging pantay yung pagkakalagay ng ating layout dito sa mug. At, syempre, gagamitan ko siya ng thermal tape or heat resistant tape. Ayan. So, para hindi gumalaw-galaw yung ating sublimation paper kapag nasa heat mug press machine na siya. So, ayan, kailangan lang natin i-center and then ilalagay natin yung mug sa ating press machine and then isa-set po natin siya. So, kapag nilagay na natin yung mug, ayan, so magko-cool down ulit yung ating machine, ayan, and then babalik po siya sa 350 na temperature kasi nga malamig yung ating mug and then magsaset siya ng init. Ayan. Tapos, hintayin natin siya mag 350 and after mag 350 is pipindutin po natin yung pinakadulong button para mag-set po siya sa 180 na timer. Ayan. So, ito naman is yung ating plain white mug. Ayan. Nagpiprint din ako kasi gumagawa po tayo ng ilang mugs ba to? 25 mugs yata yung ginagawa ko dito. Ayan. So, ganyan po yung itsura kapag tinatanggal na natin yung ating sublimation paper. And, syempre, sa mga magsisimula pa lang nito is mag-iingat po tayo kasi talagang napakainit po ng mug natin after nating tanggalin sa ating mug press machine. So, yung iba po dito and ako din po nung una is nag-gloves po ako kasi mainit po talaga yung pinaka-surface. Pero yung handle hindi naman po siya mainit. Pero dahil natuto na rin ako kung paano yung technique, ayan, kinakuwit-kuwit mo lang yan dyan. Ayan, kung gusto mo siyang tanggalin ng mainit pa dahil sa sobrang excitement mo is mag-iingat ka lang talaga sa pagtanggal ng ating sublimation paper. Pero syempre, kung gusto mo talagang hindi ka mapaso is palamigin mo muna siya ng mga ilang minuto. Ayun. And then, ready to go ka na. Pwede mo na siyang tanggalin. Ayun. So, sa may pagsaset din natin ng color is depende po yan, ano. Kapag nakita nating parang masyadong dark yung ating kulay ng ating layout is i-adjust po natin siya ng kaunti. Kumbaga dagdagan nyo yung brightness, ganun. Para kapag pinrint natin is hindi siya madilim. So, kung may magtatanong kung meron ba akong reject na mugs, is yes, meron po, hindi po nawawala yan. Pero, syempre, meron tayong trial and error. Ayan po yung nahilaw nating mug. So, ayan, okay lang yan kasi matututo naman tayo after ng ilang reject. So, ayan. Ito po lahat ng nagawa ko and sana may natutunan po kayo sa aking video. At kung may katanungan pa kayo is huwag mahiyang mag-comment po dyan sa ating comment section. And ayun lang. Thank you so much for watching and see you on my next one. Love ya!